Malinis man sa unang tingin, may mga burak at basura pa rin ang ilalim ng Manila Bay. Mataas pa rin ang coliform level ng tubig na masama sa kalusugan ng mga maliligo doon. Nakatutok si Mark Salazar. Kuha ito ng divers ng MMDA sa mismong nilalanguyan ng mga tao sa Manila Bay. Mula sa mababaw may mga basura na sa seabed, habang lumalalim mas dumarami ang dumi. Yung nasa 3 feet madilim, pagdating ho ng 7 feet, mag-yellowish yung tubig. Pagdating ho ng 12 feet, makikita nyo naman ho, yung puro burak na halos. Kapag umatake ng habagat, tag-ulan, high tide, lahat ho ng basura, yung burak ho na natatanong nyo, sir, aangat lahat ho ng dumi niyan, babalik ho dito sa may pangpang. Mas nakakatakot ang hindi nakikita ng mata. Ang 300 million MPN coliform level ng tubig, habang ang safe level ay nasa 100 MPN lang dapat. Ang tubig dagat ho na nakikita ninyo sa Manila Bay ay hindi ho dapat liguan. Hindi ho ninyo dapat ni madikitan dahil makakainom ho kayo niyan pag nag-swimming ho kayo dito sa Manila Bay. Hindi sapat ang paghahakot ng basura mula sa pangpang. Lalo't sa abot ng monitoring ng MMDA, 11 ilog ang direktang nagbubuga ng basura at coliform sa Manila Bay. Ang Balut River na may 1.9 billion MPN coliform level, ang Vitas na may 745 million MPN at ang San Antonio de Abad na may 1.3 billion MPN. Dredge ho natin yan, kiniklear ho natin yung mga basura kasi sir, lahat ho yan dumediretso dito sa Manila Bay. Plus yung mga establishment ho na direkta hong nakakonekta dito sa 11 river waterfalls ho na minomonitor ho natin. Iba pa ang fecal coliform mula sa 35 estero. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.